Tawagin po natin ang ating kasamang si Professor Maria Ella Atienza, professor po ng Political Science mula sa UP Diliman. Professor Atienza, ano pong masasabi niyo tungkol sa naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw? Magandang hapon ulit, Pia. Yung marami sa mga inexpect natin ay pumasok nga doon sa SONA ng Pangulo ngayon. Nandito talaga ang kung saan siya, kumbaga, pinaka-highlight ng nakaraang SONA, ayun ang simula ng kanyang SONA at may pangako uli siya na andyan na, malapit na ang mga kaso na isasampa ng ombudsman sa kanyang pinsan. At doon ay yun nga, yung siguro ang tatandaan natin at siguro dapat natin laging ipaalala din sa kanya, baka malimutan sa 2 taong natitira, yung sabi niya, pangulo siya ng buong Pilipinas, hindi ng pamilya o kaya ng iilan. Komprehensibo yung pagtalakay niya, malaki ang focus niya talaga sa kasalukuyang problema natin tungkol sa naging resulta o impact sa atin ng ah, crisis sa Middle East. Tinalakay niya yung kinakailangan ay maging mas self-sufficient tayo sa energy. Binanggit niya ang mga sinabi niyang mga programa ng sinisimulan ng Mm. ating gobyerno para um, mas i-cultivate natin ang clean energy, alternative energy. Siguro'y marami uling magdedebate dahil nabanggit niya uli. Matagal na niyang hindi nababanggit. Noon yatang first time na SONA niya nabanggit yung nuclear energy. So nabanggit niya. Tapos nabanggit din niya yung mga tulong na naibigay sa mga naapektuhan ng pagtaas ng gasolina, mga pagtaas ng transportasyon. Malaki din ang oras na naibigay niya tungkol sa issue ng mga kinakailangan pa at ginagawa ngayon ng gobyerno patungkol sa edukasyon, sa health, sa agriculture. Nabanggit din niya ang na napaka-historic ng taon na ito kasi yung BARM elections, ang unang-unang eleksyon sa BARM under the new law, autonomy law ng BARM law, ay magaganap ngayong taong ito. Kaya napaka-importanteng magtagumpay ito. Nabanggit din niya, of course, yung importansya ng ating foreign policy, yung nakafocus tayo sa dapat sa ASEAN. Of course, expected yon kasi tayo ngayon ang kumbaga chair ng ASEAN, pero nabanggit din niya, idinugtong niya dito, hindi lang yung kooperasyon, hindi lang yung focus ng Pilipinas na nakikipag-cooperate, yung itutuloy at ipagtatanggol at gagamitin yung pagkakapanalo natin dun sa arbitral ruling at hindi tayo ginamit niya yung mga kataga natin sa ating lupang hinirang, yung hindi pasisiil. Kasi of course, hindi niya directly sinabi, pero ito ay syempre nakatuon dun sa nangyayari yung Alright, relasyon Professor. natin sa China. Oho. Professor, heavily applauded yung nabanggit po no, ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang patanggalin sa Kongreso or paamyendahan sa Kongreso ang EPIRA Law para matanggal ang systems loss charge at yung isa pa niyang hiniling na yung income tax exemption for those who earn 350,000 pesos and below at tanggalin or magkaroon na rin no, ng amnesty for the estate tax, donor tax, pati no more corporate income tax for small income taxes. Pag ito ba ay hiniling ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address sa mga kongresista, ibig ba sabihin ito, otomatiko itong maipapasa at maipatutupad? Ay dito talaga natin masusubo kung talagang talagang may command power pa rin siya, malakas pa rin siya kasi sa atin ang pangulo ay talagang malakas na lobby sa pagpasa ng mga batas. Dito natin masusubok kasi syempre ang sabi ng iba, pagka kukonting taon na lang ang natitira sa pangulo ay siya ay lame duck na kasi ang Nako. mga tao Well, ay Professor. mga congressmen ay Mm. syempre naghahanap na ng ibang All right. susunod. Pero ito masusubok natin kung talagang Mhm. ipu-push niya ito kasi maganda ito kasi doon Oho. natin makikita talaga yung mga issue na pang-ekonomiko, yung mga madalas hinaing ng ating mga kababayan All right. Well, ay Professor. masasagot ng marami Oho. dito.
Aabangan po natin yan no, sa nalalabing termino, ilang taon na lamang ni Oo. Pangulong Bongbong Marcos. At magpapasalamat po muli kami sa inyo, Professor Ella Atienza ng Political Science Department ng UP Diliman. At mga kapuso, ito po ang State of the Nation Address 2026 GMA News Special Coverage.